Minsan sa buhay, kahit kumpleto ang iyong mga magulang, kahit meron silang trabaho, kailangan mo pa rin silang tulungan para maibsan man lang ang kanilang suliranin. Isa si Corinne sa mga anak na matulungin at maawain sa mga magulang. Kahit mahirap ang buhay, pinag-aral siya ng ina at ama sa mamahaling paaralan. Hindi na rin siya lumabag sa mga ito dahil tiyak na magiging malungkot ang mga ito kapag hindi siya sumunod. Pero ang kinuha niyang kurso ay iyong gusto niya talaga, ang BSBA Major in Financial Management. Ang kinikita ng kanyang mga magulang ay hindi pa sapat upang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo pat may kamahalan ng tuition sa kanyang pinasukan na universidad. Mabuti na nga lang at may half scholarship din siya doon. 4:00 na ng hapon ang uwian nila Corinne. Saktong wala ng araw na mapanakit sa kanyang balat. Naglalakad si Corinne pauwi ng kanilang bahay na may kalayuan sa universidad. Nilalakad niya na lang ito dahil gipit na siya at wala na siyang pambayad ng jeep dahil sa mga sunod-sunod na bayarin sa eskwelahan. Nahihiya din kasi siya minsan na humingi ng paulit-ulit sa kanyang mga magulang, lalo pat kakabigay lang ng mga ito sa kanya ng allowance. Kumakanta siya habang inaaliw ang sarili para hindi gaano makaramdam ng pagod. Sa kanyang pagnilay-nilay, dumako ang kanyang kulay abon na mga mata sa nakapaskil sa isang poste na kanyang nadaanan. Nang nasagip ito ng mata niya, ay napatigil siya sa paglalakad at kaagad na lumapit dito. Theo's Cafe is looking for a crew, open for full-time and part-time jobs. Apply now! Basa niya sa nakapaskil na flyer. Tinitigan niya ito ng ilang segundo at nag-iisip. Try ko kaya? Tanong niya sa sarili. Tamang-tama rin ang pagkapansin niya sa flyer dahil kakalabas lamang niya sa dating niyang sideline na trabaho. Ito ay tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya. Sakto lang naman ang sahod doon, kaya lang hindi niya nagustuhan ang ugali ng kanyang amo na halos hindi sila nagpapahinga. Plano nga sana niyang magpahinga ng saglit bago maghanap ng bago na namang trabaho. Pero nakita niya iyong flyer. Hindi na niya pakakawalan ang pagkakataon na ito dahil sa kailangan niya rin ng pera. Baka rin kapag maghanap siya ay wala na siyang makita. Kinuha niya iyong nakapaskil sa poste at ipinasok sa kanyang bag. Nang nakarating siya sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang mga magulang na nagpapahinga sa kanilang sala. Kakauwi lang ng mga ito galing sa pabrika ng mga damit na kanilang pinagtatrabahuan. Nang napansin ng mga ito ang pagdating ng kanilang nag-iisang babae ay napalingon ang mga ito at sinalubong siya ng ngiti. Pero may napansin ang kanyang ina. Bakit pawis na pawis ka anak? Tanong ng ina ni Corinne sa kanya. Imbes na sumagot, nilapitan niya muna ang inang nakasandal ang ulo sa upuan. Tumabi siya dito bago sumagot. Lumundag po ako sa labas para pagpawisan ma. Pagsisinungaling niya. Nagsinungaling siya para hindi malaman ang tunay na dahilan dahil ayaw rin ni Corinne na mag-alala pa ang mga ito. Tanging tangulang ang sagot ng mga ito sa kanya at mukhang napapaniwala niya sa sinabi niya. Nagmano muna siya bago nagpaalam na pumalik sa kanyang kwarto para magpalit ng damit na pambahay. Kinaumagahan, maaga siyang nagising at hinanda ang sarili. Dahil pupuntahan niya ang nasabing cafe at susubukan na mag-apply doon. Pagkatapos ayusin ang sarili, umupo muna siya sa kanyang higaan at muli na namang binasa ang papel. Halos oras-oras niya itong binabasa at tinitingnan. Hindi niya alam kung bakit may parte sa kanyang utak na nagsasabi na dapat niya itong subukan, na dapat siyang pumunta kaagad doon. At naniniwala din siya na wala namang masama kung sumubok. Ipapaalam ko na kila mama at papa ang tungkol dito kapag natanggap ako. Gusto ko silang i-surprise. Nasasabik nitong saad sa sarili. Maagang umalis ang kanyang mga magulang sa trabaho at maaga ang pasukan ng kanyang mga kapatid. Ang isa nitong kapatid na si Marie ay nasa senior high, habang ang nakababatang kapatid na lalaki ay nasa 6 na baitang pa lamang. Huminto ang sinakyan niyang jeep sa tapat ng nasabing cafe. Kinuha muna niya iyong flyer at sinuri kung ang cafe na nasa harapan niya ay iyong tinutukoy doon sa flyer. Nang nakumpirmang iyon na nga,
nagsimula na siyang makaramdam ng kaba. Pero, pinakalma muna ni Corinne ang sarili bago pumasok dito. Mag-a-apply ka lang naman, Corinne. At saka, matapang ka. Kaya kayang-kaya mo to. Kumbinsi niya sa sarili. Nang makapasok siya sa loob, ay agad gumala ang tingin niya sa buong cafe. Kakaiba ang disenyo nito. Mula sa kisame hanggang sa mga mesa, upuan, lahat-lahat ay talagang pinag-isipan ng kung sino man ang architectural designer. Good morning, ma'am. What would you like to order? Nakangiting tanong sa kanya ng isang staff. Kung sana ay customer lang siya, umorder na siya ng marami dahil mukhang mabait ito at halatang hindi pinilit ang mga ngiti. Kasing taas lang ni Corinne ang staff, pero medyo malaki ito sa kanya ng konti. Para hindi magmukhang tanga, kinuha niya muna iyong flyer at ipinakita ito sa staff. Hiring pa ba kayo? Agad na tanong niya. Mag-a-apply sana ako. Sabi niya pa. Ngumiti na naman ito sa kanya at tumango. Masayahin ng staff dahil kanina pa ito ngiti ng ngiti. Yes ma'am, hiring po kami. Are you down for an interview right away? How about your resume po? Meron ka na? Tamang-tama po ang dating ninyo dahil andito ang manager namin. Pahayag ng staff. Lumiwanag ang mukha ni Corinne. Ibig sabihin, mas mapapadali ang pag-apply niya. Hindi na niya kailangan na pabalik-balik pa dito. Yes, I have it with me. Pinakita niya ang resume na hinanda niya kagabi. Ginawa niya muna ito bago niya pa makalimutan. Mahalagang bagay pa naman iyon kapag mag-a-apply ka ng trabaho. Pagkatapos niyang ipakita ang resume na dala niya, ay sinamahan siya ng staff sa loob ng opisina ng manager nila. Kumatok muna ang staff sa pintuan. Nang may nagsalita galing sa loob, ay binuksan na ng staff ang pintuan at tuluyang pumasok sa opisina ng manager. Sumunod naman si Corinne. Claire! Tawag ng manager sa staff. Napansin siya agad na manager. Kaya binigyan siya nito ng tingin, saka bumalik sa pagbabasa ng mga nakabuklat na folder sa harap niya. Yes, ma'am. Sagot ng staff. You can go back to your work, Claire. Sabi pa ng manager. Nagpaalam agad ang staff sa kanya at sa manager bago lumabas ng opisina. Bakas sa mukha niya ang kaba nang makaharap ang manager. Nakadamdam si Corinne ng takot, ngunit hindi niya hinayaan na manipulahin siya nito. Pilit niyang pinapaalala na para sa kinabukasan niya, kaya niya ginagawa ito. Hindi nakakatakot ang itsura ng manager. Kalma nga lang ito, at sadyang busy lang nang dumating si Corinne. Napansin niyang sinarado ng manager ang folder na kanina ay binabasa niya, kaya siya umayos ng tindig. Did you bring your resume with you? Casual na tanong sa kanya. Ngayon ay nag-angat ng tingin sa kanya. Yes, ma'am. Walang alinlangan niyang sagot. Nakita niyang napangiti ang manager, kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Hiningi agad ng manager ang kanyang resume. Inabot niya naman ito sa manager. Pinaupo muna siya ng manager sa tapat ng mesa niya habang binabasa ang kanyang resume. Tahimik lang siyang naghihintay sa susunod pang sasabihin ng manager. Ilang sandali pa ang lumipas, nagsalita ito. Okay, you can start tomorrow, Corinne. Masayang balita nito sa kanya. Maraming salamat po talaga, ma'am. Halos maluha-luha niyang pasalamat sa manager nila. Kinausap niya rin kasi ito kung pwede ba na part-time lang ang trabaho niya dahil may klase pa siya at pumayag naman ang manager. Binigay niya ang schedule ng klase niya para gawa ng paraan ng manager kung anong oras ang duty niya. Pagkatapos nito, nag-usap muna saglit tungkol sa schedule niya sa trabaho. Congratulations again, and you may start tomorrow. Sabi ng manager. Namaalam agad siya dito dahil may pasok pa siya sa hapon at kailangan niya pang mag-review para sa kanilang quiz sa dalawang magkasunod na subjects. Hindi maalis-alis, sa labi niya ang ngiti papasok hanggang sa paglabas sa universidad. Labis siyang natutuwa dahil natanggap siya agad ng ganon kabilis. Dahil sa kanyang kasiyahan ay mas ginanahan siya na mag-aral. Mula nang makapasok siya sa library ng school nila, wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-review lang ng mag-review. Wala siyang naging kaibigan sa kanyang mga kaklase dahil iba ang buhay nila sa kanyang buhay. Nahihiya rin siyang makipagkaibigan sa mga ito dahil pakiramdam niya ay hindi siya nababagay na maging kaibigan nila. Para kasi kay Corinne,
Sila yung tipo ng mga tao na mahirap abutin. Kaya naman, ang mas binigyan niya lamang ng pansin ay ang kanyang pag-aaral. Wala rin namang naging hadlang sa pag-aaral niya sa kanilang universidad dahil wala pa namang namamahiya o gumawa ng hindi maganda sa kanya. Hindi rin naman niya ugali ang manakit ng iba dahil tahimik lang siya at animoy may sariling mundo na naiiba sa kanilang section. Sa kabilang banda ay may tumawag kay Theo sa kanyang telepono. Tinignan niya ang caller. Nang mapagtanto kung sino ito, ay agad niyang tinapat sa kanyang tenga ang telepono. Sir, nagawa ko na po ang pinag-uutos niyo. Balita ng tao sa kabilang linya na nagpangiti kay Theo. Sigurado ka bang nakita niya iyon? Paninigurado pa ni Theo. Oo sir, sa katunayan, hinintay ko pa siya bago ako umuwi. Sagot ng lalaki. Good. Expect your payment in your bank account in a bit. Sabi ni Theodore bago ibinaba ang tawag. Kinausap ni Claire si Corinne ngayon tungkol sa kanyang trabaho. Ganito lang ang gagawin mo, Corinne. Since the task or your job that is being assigned to you is to serve our customers, stay here by my side muna and observe how the others do it. Mamaya pwede ka nang magsimula kapag ready ka na. Paalala ni Claire sa kanya. Maliban sa kanilang manager, si Claire pa lamang ang kumakausap sa kanya. Hindi rin naman siya yung tipo ng tao na namimilit na kausapin ng kung sino. Ngayon ang unang araw ng trabaho niya, pero hindi niya pa ito matatawag na unang trabaho. Dahil ang gagawin niya lamang muna ay pagmasdan at obserbahan ng iba. Iyon ang ginawa niya. Pinagmasdan niyang mabuti kung paano nila ginawa ng maayos ang kanilang trabaho, kung paano sila kumausap sa mga customers sa loob. Malakas naman ang loob niya na gawin ang trabaho ng maayos. Kaya lang, ang trabahong ito ay bago pa lamang sa kanya, kaya kinakailangan niya munang pag-aralan ng mabuti ito. I'm ready, Claire. Masayang balita niya dito. Kararating lang ni Claire mula sa kanilang manager. Umupo muna si Claire sa kanyang upuan bago hinarap si Corinne na nakaupo rin sa tabi niya, habang ang mga tingin nito ay nasa mga staff pa rin. Mukhang inoobserbahan ni Corinne ng maayos ang magiging trabaho niya. Kaya naman, napahanga niya si Claire. Good! Tanging sagot ni Claire sa kanya. Agad-agad ay tinawagan ni Claire ang isang staff at pinagsabihan na i-assist si Corinne sa kanyang gagawin hanggang sa masanay na ito. Mukhang madali lang na trabaho ang pagwe-waitress, pero sa totoo lang ay mahirap ito. Wala din namang madaling trabaho sa mundo. Kailangan mo talagang paghirapan ang lahat ng bagay. Napahanga ang ibang crew sa galing ni Corinne. Baguhan pa lamang ito, pero madali niya lamang nakuha at nagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Napapalapit na rin ang loob niya sa mga kasamahan niya sa trabaho, lalang-lalo na kay Claire. Pakihatid ng order na to dito. Utos ng isang staff sa kanya, kasabay ng pagbibigay nito ng numero kung saang mesa niya ihahatid ang mga drinks. Sige, marami pa ba? Tanong niya muna bago kinuha ang tray na may nakapatong na mga drinks. Medyo. Sagot ng taghahanda ng orders. Kung bakit ba kasi umabsent si Lori, siguradong magagalit nitong supervisor natin. Bulong niya pa kay Corinne. Hatid ko muna to. Natatawa niya sabi bago binitbit ang tray papalapit sa mesa kung saan niya ito dapat ihatid. Nasa counter pa lamang siya, ngunit may masama na siyang pakiramdam. Pero pilit niya itong nililimot dahil tila maayos naman ang paligid. Pagod ka lang siguro, Corinne, kaya nakakaramdam ka ng kung ano-ano. Sabi niya sa sarili. Inihanda niya muna ang sarili niya bago ipinagpatuloy ang paglalakad. Hindi lang tray ang bitbit niya, kundi ang masayang ngiti upang maging masaya din ang customer. Ngunit sa kasamaang palad, ay nagulat siya nang nabunggo siya ng isang lalaking nakasuit. Dahil sa lakas ng pagkakabunggo sa kanya ng lalaki, ay tumapon lahat ng inumin sa mamahaling suit ng lalaki. Basang-basa sa balikat at dibdib niya banda. Sorry sir! Natataranta niyang paghingi ng paumanhin sa lalaki. Pilit niyang pinapatuyo ang damit nito gamit ang kanyang palad kahit na alam niyang hindi ito matutuyo. Gulong-gulo na ang kanyang isip at nakaramdam na rin siya ng hiya dahil sa pinagtitinginan na siya
at nakarinig na siya ng bulong-bulungan sa paligid. Alam niya sa sarili niya na sa mga sandaling iyon ay lahat ng mga mata ng tao na nasa loob ng cafe ay dumako sa kanya. Don't mind me. It's my fault in the first place. Mahinang tugon sa kanya ng hindi kilalang lalaki. Malungkot ang boses nito at mukhang pagod rin. Mas lalo siyang nakaramdam ng hiya kaya napayuko na lamang siya at tinignan ang mga bubog sa baba malapit sa kanyang paa. Agad namang may lumapit sa kanilang crew at tinulungan iyong lalaking nabunggo niya. Nabunggo niya ba talaga? Sa pagkakatanda niya ay sa tamang direksyon naman siya pumunta. Nabigla na lamang siya nang may matipunong katawan ang nakabunggo sa kanya na dahilan ng insidente na naganap. Sorry for that incident, ma'am and sir. Papalitan na lang po namin ang orders ninyo. Nabigla siya nang magsalita si Claire sa mga customer sa table 7 kung saan dapat niyang ihatid ang mga orders na iyon. It's alright. It's not her fault cause it's an unexpected incident. Maghihintay na lang po kami since hindi pa naman kami gaanong nauuhaw. Sagot ng babaeng customer. Sorry po talaga. Tanging sabi ni Corinne. Bumaba naman agad siya at isa-isang pinupulot ang mga broken glass. Sa kabilang banda naman, ang lalaki ay inalalaya ng ibang crew dahil ito ay lasing na kaya niya nabangga si Corinne. Ipinagbiling niya rin sa mga ito na huwag pagalitan si Corinne dahil siya naman daw ang may kasalanan. Ngunit kahit na nilinis na nito ang pangalan ni Corinne, nagawa pa ring magalit ng supervisor nila. Where did you put your brain, huh? Bakit hindi mo man lang makita na paparating ang amo natin sa gawi mo para nakailag ka? Galit na sigaw nito kay Corinne. Nanlilisik ang mga mata nito at ngayon ay pulang-pula na ang pisngi. Kanina niya pa paulit-ulit na pinapagalitan si Corinne sa loob ng opisina niya. Hindi na ito makapagtrabaho ng maayos simula nang dumating ang supervisor nila at nalaman ang naging insidente kahapon. Sorry po talaga ma'am, hindi ko naman po alam na ang boss pala yun. Tsaka mabilis po ang pangyayari kaya hindi ko po namalayan. Paliwanag niya habang nakayuko pa rin ang ulo. Masakit na ang balikat niya dahil kanina pa siya yuko ng yuko. Pero hindi niya ito iniinda dahil sa hiya na naramdaman niya. Paano mo naman makikita? Ha? Tanga ka! Sigaw pa nito. Nasindak siya sa kinatatayuan niya nang dampain ng supervisor nila ang mesang nasa pagitan nila na dahilan ng ingay sa loob ng opisina. Nakaramdam ng kirot si Corinne sa kanyang puso nang pagsabihan siya ng tanga dahil hindi naman niya talaga yun sinasadya at mas lalong hindi niya alam na ang lalaking natapunan ng mga inumin ay ang boss nila. Wala nga siyang pagkakataon na pagmasdan ang mukha nito dahil nilinis niya agad ang bubog sa sahig na dapat ay hindi niya naman trabaho. Nang matapos naman siya ay umalis na rin ang boss nila. Tanging boses nito lamang ang narinig niya. Pasensya na po talaga. Pagbubutihin ko na po sa susunod ang trabaho ko. Mahinang tugon niya rito. Nakakatakot ang kanilang supervisor. Halos umuusok na ang mukha nito sa galit. Mas lalong uminit ang ulo ng supervisor nila sa sinabi niya. Aba dapat lang. Bago ka pa lang dito pero minamalas na ang cafe. Ayusin mo ang trabaho mo para hindi kita ipatanggal sa manager. Tinuro niya ang kawawang si Corinne na hindi magawa ang mag-angat ng tingin. Nagsimula ng manubig ang mga mata ni Corinne dahil sa mga masasakit na salita na natanggap niya mula sa kanilang supervisor. Pagkatapos siyang pagalitan ay pinalabas na siya at pinabalik sa trabaho. Lumabas siya ng opisina na laylay ang balikat. Bumalik siya sa trabaho na parang walang nangyari, na parang hindi siya pinagalitan doon. Iniisip niya na lamang ang kanyang mga magulang sa sandaling iyon. At sinabi niya rin sa sarili niya na nagsisimula pa lamang siya, kaya nahihirapan pa siya. Naniniwala siyang pag nagtagal ay magiging maayos na ang kanyang trabaho at masasanay na siya rito. Laking pasasalamat din niya na kahit sobrang galit sa kanya ng supervisor ay hindi siya nito tinanggal kaagad. Nakatulog si Corinne ng maaga, kaya naman maganda ang gising niya. Dahil isang subject lang naman ang papasukan niya mamaya sa eskwelahan, maaga siyang makakapasok sa cafe at mag-o-off lang siya kapag papasok na siya sa eskwela.
Nakasanayan na din ni Corinne na magising na wala na ang mga magulang dahil maaga itong umaalis para sa trabaho. Maaga ring umalis ng bahay ang mga nakababatang kapatid dahil maagang pasok nila sa eskwelahan. Laging may nakahandang pagkain sa kusina para sa kanya para kapag nagising siya ay kakain na lamang ito, hindi na niya kailangan pang magluto. Kumakanta si Corinne habang naliligo. Maganda ang kanyang boses, parang boses ng anghel, na dahilan kung bakit mas nabibighani ang ibang tao kapag narinig siyang kumanta. Hindi siya mahilig kumanta sa maraming tao. May mga pagkakataon lang na maganda ang mood niya, kaya napakanta nang hindi niya namamalayan. At kapag kumanta siya, ibig sabihin ay masaya siya. Pagkatapos niyang maligo, ay agad siyang nagbihis ng damit na pang-duty at inilagay sa kanyang bag ang uniform para sa cafe na siya magpapalit ng damit. Napangiti si Corinne habang inuubos ang umagahan na itinabi sa kanya ng kanyang mapagmahal na magulang. Walang itinira si Corinne dito. Inubos niya itong kainin. Hindi lang dahil sa masarap ang luto, kundi dahil ang mga magulang niya ang nagluto nito. Kaya ayaw niyang sayangin ang pagkain. Iniwan na ni Corinne ang bahay nila at naglakad papalabas sa may sakayan. Hindi nagtagal at may taxi agad na paparating kung saan siya nakatayo. "Hi, salamat naman," wika ni Corinne. Itinaas niya ang kaliwang kamay para magbigay hudyat sa driver na sasakay siya. Habang nagbibiyahe ay inaliw ni Corinne ang sarili sa mga magagandang tanawin na kanilang nadaraanan. Busog na busog ang kanyang mga mata sa mga nakikita. Mga taong nagsusumikap sa pagtatrabaho. Mga estudyante na nakangiti habang naglalakad papunta kung saan. At mga taong kanya-kanya ang gampanin sa buhay na katulad niya ay lumalaban para mabuhay at mapagaan ang buhay. Malaking halaga iyon kay Corinne para ipaalala sa sarili na sa kabila ng hirap ay darating ang panahon na magbubunga rin ang lahat ng sakripisyo niya at ng kanyang mga magulang. Hindi mawala-wala sa kanyang labi ang ngiti. Mula sa bahay hanggang sa cafe ay bitbit niya ito. Napansin naman ito ng kanyang kasamahan at masaya sila para kay Corinne. Kahit si Claire na busy-busy ay napansin ito. "Mukhang masaya ang bungad ng araw mo, Corinne ha?" Hirit ni Claire habang may tinatype ito sa computer sa harapan niya. "Maganda lang ang tulog ko," sagot nito. Bahagyang tumaas ang kilay ni Claire dahil hindi siya naniniwala sa naging sagot ni Corinne. "Sure ka?" Hirit niya ulit. Napailing na lamang si Corinne. Totoo naman kasi ang sinabi niya. Masaya ang araw niya dahil sa wakas ay maganda ang tulog niya kagabi. Simple lang ang kanyang kasiyahan. Hindi siya yung tipo ng dalaga na kailangan mo pang bigyan ng mamahaling gamit para pasayahin. Kahit barbecue lang ay ayos na sa kanya. "Sure na sure, Claire." Natatawa niyang sabi rito. Pagkatapos ng kanilang usapan ay bumalik na sila sa kani-kanilang trabaho. Masaya naman kasama ang iba pang crew. Walang problema sa kanila dahil mabait ang mga ito. Napansin nila ang pagdating ng kanilang supervisor. Sa pintuan pa lang ay mararamdaman mo na ang malakas na aura nito. Taas noong pumasok ito at kaagad na nilibot ang kanyang mata sa loob ng cafe. Sumapit naman sa kanya ng tingin ito. Ngumiti si Corinne ng bahagya dito kahit hindi siya pinansin. Hinatid ni Corinne ang order ng isang customer. Bitbit niya ang tray na may 2 order na iced coffee ang pagkain. "Good morning, ma'am. Sir, here's your order po," sabi niya sa mga ito nang nasa tapat siya ng mesa nila. Ilalapag na sana niya ang tray, ngunit may napansin ng customer. "Miss, hindi yan ang order namin," sabi nito. Nagulat si Corinne sa sinabi ng customer. Tinignan niya ang numero sa tray. Table 5 naman ang nakalagay. Pero bakit sinabi nila na hindi iyon ang orders nila? Kumalma muna si Corinne bago nagsalita at nagpaliwanag sa mga ito. "Sorry for the inconvenience. Babalik po ako para kunin yung orders ninyo." Kinabahan man ay ngumiti pa rin siya. Tumangulang ang lalaki at babae. Kaya naman gumaan ang pakiramdam niya.
Nang sabihin sa kanya ng babaeng customer na hindi iyon ang order nila, ay nagsimulang makaramdam si Corinne ng takot na baka pagalitan siya at ipahiya ng mga ito. Pero iba ang nangyari sa iniisip niya. Bago niya inangat ang tray, nagtanong siya ulit kung anong orders ng dalawa. Baka may mga orders na nagkapalitan lang pagkalagay ng numero, kaya nagkaproblema. Sinabi agad ng customer ang kanilang orders. Pagkatapos ay agad kumilos si Corinne pabalik sa cafe kitchen at nilapag ang tray. Napansin ng isa niyang katrabaho na ibinalik niya ang tray, kaya hindi ito nagdalawang isip na tanungin si Corinne. Bakit hindi mo pa na-serve yan? Tanong nito habang naghahanda ng ibang orders. Dinala ko na doon sa table 5. Hindi naman daw ito ang orders nila kaya binalik ko na lang. Tsaka tinanong ko sila ulit kung ano ang kanilang orders. Laylay ang balikat niya nang sabihin niya ito. Baka siya na naman ang pagalitan ng supervisor sa nangyari. Hindi kasalanan ni Corinne na nagpalitan ng numero dahil hindi naman siya ang naka-assign para dito. Ang trabaho niya lang ay maghatid ng orders at maglinis ng mesa. Nang nalaman ng supervisor nila ang nangyari, ay galit na naman siya sa mga crew, lalong-lalo na kay Corinne. Hindi nagsalita si Corinne nang magsermo ng supervisor. Pinipigilan niya ang sarili niya kahit alam niya na wala siyang kasalanan sa nangyari. Walang may kasalanan dahil aksidente lang na napagpalit ng isang staff ang numero dahil sa inaantok ito habang naka-duty. Inako naman niya ang kasalanan niya at humingi ng tawad sa mga customer, kay Corinne at sa supervisor. Siya rin ang nagayos ng mga orders sa dalawang mesa. Nang umalis na ang supervisor ay saka pa lang siya nakahinga ng maayos. Kapag nariyan ang mataray na babae na yon, ay hindi siya makahinga ng maayos. Palagi kasi itong nakabantay sa kanyang kilos. Wala rin siyang idea kung bakit ganito ang supervisor nila. Hay! Mabuti naman at umalis na yung mukhang may-ari. Kung makaasta dito daig pa si boss, isumbong ko kaya? Naiinis na sabi ng isang crew. Hindi rin gusto ng crew na ito ang ugali ng supervisor. Hayaan mo na, Marie. Balik na lang tayo sa trabaho dahil nagsipagdatingan na ang mga customers. Payo ni Corinne sa kasamahan. Ilang linggo pa ang lumipas at naging sanay na si Corinne sa kanyang trabaho. Ngunit minsan ay pinapagalitan pa rin siya ng supervisor nila dahil sa mga maliliit nitong pagkakamali na hindi naman sinasadya. Ang sabi sa kanya ng kanyang mga kasamahan ay baka napag-initan siya ng kanilang supervisor dahil hindi naman daw ito ganito noon. Kasalukuyang nagpapahinga sa tabi si Corinne dahil kanina pa siya hatid ng mga orders at hilong-hilo na siya. Mukhang napadami rin ang mga customers ngayong araw kaya naman busy-busy sila. Pinayuhan na rin siya ni Claire na magpahinga muna saglit para mag-ipon na naman ng lakas. Nakapagpahinga naman sila nung hindi na ganon karami ang mga tao. Kaya lang, papasok pa lamang ng pintuan ang supervisor nila nang napadako ang tingin nito kay Corinne. Hindi na siya namalayan ni Corinne dahil nakaidlip na ito sa pagod. Come with me in my office right now, Corinne! Galit na utos ng supervisor nila bago siya nalagpasan at umunang naglalakad papasok ng kanyang opisina. Si Corinne naman ay nagising dahil sa pagkabigla. Napahawak pa siya sa kanyang puso dahil akala niya kung ano na. Galit na naman pala sa kanya. Walang kaalam-alam ang supervisor na habang pinapagalitan niya si Corinne sa loob ng opisina niya, ay nanonood at naniningkit sa galit si Theo sa kanyang opisina dahil nagsumbong si Claire sa kanilang manager at agad na tumawag ang kanilang manager kay Theodore. Nakakuyom ang kamao ni Corinne dahil sa pagpipigil niya ng galit sa kanilang supervisor. Malapit na rin itong sumabog. Ilang araw na siyang nagtitimpi rito at tinitiis ang mga masasakit na salita na natatanggap niya dahil kailangan niya ng trabaho. Pero ngayon ay punong-puno na siya. Sige po ma'am, total bukang bibig niya naman ang isumbong ako sa manager. E di gawin mo na, sasamahan pa kitang magsumbong sa kanya. Alam niyo po, kung nagagalit kayo dahil nakita niyo ako nakaidlip, sana natanong ninyo kung bakit ako pagod. Obviously, I was working the whole time and begged Claire to rest for a bit dahil hindi na kaya ng katawan ko.
Hilong-hilo na ako. I don't question your behavior. Pero sana usisain mo muna ang dahilan bago ka putak ng putak. Gumaan ang pakiramdam ni Corinne nang ilabas niya ang sama ng loob niya sa supervisor. Nakipagtitigan pa siya sa babae. Galit na siya, pero nagawa niya pa ring pigilan ang sarili. Yeah, well, it's your job. Kaya wala kang karapatan na magreklamo. Tapusin mo muna ang trabaho mo bago ka magpahinga. Galit pa rin ang supervisor sa kanya. Hindi makapaniwala si Corinne sa kanyang naririnig. Pumakawala siya ng malalim na buntong hininga bago ito sumagot muli. Precisely! It is my job to fulfill, but it is also your job to make your employee feel safe at the same time. Baka nakakalimutan mo po, ma'am, na nagtatrabaho po kami para kumita, hindi para magpakamatay. Isa pa, ginagawa naman po namin yung trabaho namin na maayos. How about you po? Nagiging sarkastiko na si Corinne sa kanyang sagot. Sa kabilang banda naman ay nagdiwang ang kanyang isip dahil medyo kumalma ang mukha ng kanilang supervisor. Mukhang hindi niya inaasahan na ganon siya sagutin ni Corinne. Get out of my office! Now! Namamaos na utos sa kanya habang nakaturo ang isang kamay sa saradong pintuan. Kahit hindi niyo na po sabihin, ma'am, lalabas na po ako. Walang emosyon na sagot niya rito bago tumalikod at naglakad palabas ng opisina. Mapait siyang ngumiti nang maalalang ilang beses na siyang pinatawag sa opisina na iyon. Daig niya pa ang may kaso araw-araw. Pinagalitan ka na naman ba? Sinalubong agad siya ng tanong ni Claire. Hey, as usual. Matamlay niyang sagot. Nakaramdam na siya ng pagod dahil sa kanyang pagsagot-sagot sa kanilang supervisor kanina sa loob. Maunawain siyang babae. Pero kapag napuno na siya, ay nawawala na siya ng pake kung makasakit pa siya ng tao. Ayaw niya na inaabuso at sinasamantala ang kanyang kabaitan. Ayaw niya sa mga taong makitid ang pag-iisip. Nabigla si Corinne nang tampalin siya sa kanyang noo ng kamay ni Claire. Napailing si Claire dahil mainit si Corinne. Siguro ay may sakit ito, pero hindi niya lang sinabi sa kanila. Pwede naman siyang hindi muna pumasok dahil masama ang pakiramdam niya. Hoy babae, ang init ng noo mo! Reklamo ni Claire. Tumahimik si Corinne at napaiwas ng tingin. Ang kulit kasi ni Claire, ayan tuloy, nabisto na may sakit siya. Kaya ko naman, Claire. Tsaka sayang din kung hindi ako papasok ngayon. Pandagdag na yon sa allowance ko. Paliwanag niya pa dahil nag-alala na ang kaibigan niya. Sa isang linggo niyang pagtatrabaho dito ay naging mas malapit sila ni Claire sa isa't isa at naging magkaibigan. Hindi rin maalis kay Claire ang pag-aalala, lalo pa at sobrang sipag ni Corinne. Hindi, Corinne. Ako na ang bahala dito. Umuwi ka na lang muna sa inyo at magpahinga. Baka bukas lumala pa ang sakit mo. Pagpupumilit ni Claire kay Corinne, nag-alala ito sa kalusugan ni Corinne. I'm fine! Ano ka ba? Mukhang wala kang tiwala sa akin, Claire. Kaya ko to. Balik na tayo sa trabaho. Mahina niyang sabi sa kaibigan at binigyan niya ito ng pilit na ngiti. Hindi naman magawa ang ngumiti ni Claire dito dahil sumasakit na rin ang ulo niya sa katigasan ng ulo ni Corinne. Who said you resume work without resting, Corinne? Nabigla ang magkaibigan nang may narinig na galit na boses galing sa isang taong kadarating lamang. Sabay silang napatingin dito. Hindi magawang kumilos ni Corinne nang mapansin ko sino ang dumating. Alam niya sa sarili niya na kilala niya ang boses na iyon. Minsan niya na itong narinig kung saan hindi na niya matandaan. Ngunit mas nagulat siya dahil sa itsura nito. Makakapal ang mga kilay na nakaukit ng maayos. Habang may pilikmata naman ito parang pambabae. Ang mga mata naman nitong kulay asul na kay gandang tignan. Ang ilong nitong saktong-sakto lang ang taas at porma, pero manipis at masarap kuritin. Habang ang mga labi naman nitong manipis, ngunit mapupula na kahit nakasimangot ay sobrang nakakaakit. Boss, good morning! Bati ni Claire kay Theodore. Hindi siya napansin ni Theodore dahil naghihintay ito hanggang ngayon ng sagot galing kay Corinne. Bumalik lang sa realidad si Corinne nang sikreto siyang kinurot ni Claire sa tagiliran at binulungan. Hoy, si boss yan! Bulong ni Claire. Napakurap-kurap si Corinne
nang napagtanto na ilang sandali na pala siyang tulala habang nakatitig kay Theodore na naghihintay ng sagot niya. Boss? Nauutal niyang tanong. Parang wala siya sa sarili, kung sa bagay may sakit naman siya. Sa kabilang banda ay pinipigilan lamang ni Theodore na matawa sa naging reaksyon ni Corinne. Siguradong hindi siya nakilala nito. Sa tagal pa namang panahon, ngunit ayaw niyang biglain ang dalaga. Bumaling ang tingin ni Theodore kay Claire. Can you leave us for a while? I need to talk to this newly hired crew. Pakiusap nito. Agad na tumango si Claire. Nagpaalam muna siya sa dalawa bago naglakad papalayo at bumalik sa kanyang pwesto. Napansin ni Theodore ang pagtahimik ni Corinne. Hindi na ito muling nagsalita simula nang iniwan sila ni Claire. Sa totoo lang, gustong-gusto niyang pigilan si Claire. Pero hindi niya maintindihan sa sarili niya kung bakit hindi niya ito ginawa. Naiilang pa naman siya sa taong kaharap niya ngayon, lalo na at nakita niya na ang itsura ng kanilang boss. Would you mind answering my question, Corinne? Mahina, ngunit nakakatakot na saad ni Theodore kay Corinne. Sorry po. Paghingi ng paumanhin ni Corinne dito, pero hindi ito nagustuhan ni Theodore kaya nagsalita siya. So hindi mo ako sasagutin? Hingi ka lang ng tawad? Hindi makapaniwalang saad ni Theodore habang tinitignan ng matiim si Corinne. Pinag-cross nito ang kamay niya. Mabuti na lang at walang tao kung saan sila nag-uusap. Nakalimutan ko po ang tanong niyo, sir. Sagot ni Corinne. Nag-angat ito ng tingin kaya nagkatinginan sila. Pero agad din namang nag-iwas ng tingin si Corinne dahil hindi niya kaya ang makipaglabanan ng tingin kay Theodore. Who told you to resume your work without resting? Casual na tanong niya kay Corinne. Ako po, ayos na naman po ako kaya babalik na po ako sa trabaho. Taas noong sagot ni Corinne. Napailing agad si Theodore nang marinig niya ang naging sagot ni Corinne. Sabi niya sa kanyang utak na may katigasan ng ulo ng dalaga. May balak pa atang ipahamak ang sarili nito. You won't go back to work unless I say so. Deklara ni Theodore. Kailangan niya nang gamitin ang pagiging boss niya para utusan sa kung anong gagawin si Corinne. Sir, trabaho ko po ito at hindi siya pinatapos ni Theodore na magsalita. Ibig mong sabihin, mas mahalaga pa ang trabaho kaysa sa kalusugan mo? Inis na tanong ni Theodore. Hindi siya naiinis kay Corinne kung hindi sa dahilan kung bakit si Corinne nagtatrabaho. Naiinis din siya sa sarili niya. Hindi makasagot si Corinne. Hindi niya alam ang isasagot niya at tila napipi siya. Since you don't have any plans on answering my question, I will answer it by myself for you, Corinne. Tinignan niya muli ang dalaga bago ipinagpatuloy ang pagsasalita. You are not allowed to go to work unless you're fine enough. Pero boss, reklamo niya na nakabusangot ang muka. Ano? May inis na tanong ni Theodore. Kailangan kong magtrabaho. Giit niya rito na mas ikinainit ng ulo ni Theo. Hindi alam ni Theodore ang gagawin para ipaintindi sa dalaga na mas mahalaga ang kalusugan kesa sa trabaho. Then rest first. Ako ang may-ari ng coffee shop na to. Kaya ako ang mananagot kapag may nangyaring hindi maganda sa empleyado ko. Paliwanag ni Theodore kay Corinne. Sir? Biglang dating na supervisor. Sekretong pinagmasdan ni Corinne ang supervisor na pangiti-ngiti habang tinignan si Theodore. Naiinis siya dito kung bakit ito nagmukhang anghel. Magsusumbong ba siya kay sir? Lagot ako nito, pero wala naman akong ginagawang masama. Sabi niya sa utak niya. I have heard what you did to Corinne, Miss Ellen. Paniwala ng boss nila. Who gives you the authority to act like a boss? Do you still respect me? Or do you want to get fired? You choose. Nakakatakot na pahayag ni Theo kay Ellen. Nabigla si Corinne sa pag-iba ng boses ng kanilang boss. Nakakatakot ito, kahit mahina lang ang boses habang nakikipag-usap si Ma'am Ellen. Nagulat rin ang supervisor at hindi na makapagsalita dahil sa narinig. Alam niya sa sarili niya na mali ang ginawa niya, pero ayaw niya sa presensya ni Corinne sa paligid kaya niya ito pinag-iinitan. Sir naman, hindi ko naman po sinasadya eh. Nauutal na sagot niya sa kanilang boss.
Agad namang umarko ang kabilang kilay ni Theodore nang marinig ang sagot ni Ellen sa kanya. Hindi niya ito nagustuhan at kailanman magugustuhan. Ang pinakaayaw pa naman niya sa trabaho ay yung sinasamantala nila ang posisyon na pinagkatiwala sa kanila para manakit ng ibang tao na wala namang ginagawang masama sa kanila. I don't believe you, Ellen. To think that you did it countless times proves that it is your real intention to hurt her, not physically, but mentally. Also, you knew in the first place that the crew and all the staff here can take a rest if they can no longer do the work properly because they are not feeling well. I can't believe that you are that low, Ellen. You proved to me that you don't really deserve the spot where you are at now. Galit na sabi ng boss nila. Matalim pa rin ang tingin niya kay Ellen kahit nakayuko ito sa harapan nilang dalawa ni Corinne. Ilang beses nang nagsumbong ang management sa kanya sa naging ugali ng supervisor pero binibigyan niya pa rin ito ng pagkakataon dahil kailangan ni Ellen ng trabaho. Ngayon na sinasagad niya na ang pasensya niya at ang babaeng mahalaga ba sa kanya ang pinupuntirya ay hindi na ito hahayaan ni Theodore. Sorry sir, pero kasalanan niya din naman. Tinuro niya si Corinne. Huwag mo siyang tuturuin. Banta ng boss nila. Hindi na kayang sikmurain ni Corinne ang nagiging kaganapan. Parang nakaramdam na rin siya ng guilt dahil parang may kasalanan siya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang galit ng boss nila. Ganito ba ang trato niya sa lahat ng trabahante niya? Ganito ba siya mag-alala? Gustong-gustong magtanong ni Corinne. Gusto niyang tanungin si Theodore. Sorry sir. Takot na sabi ni Ellen kay Theodore. Hindi pa rin naalis ang tingin ni Theo sa supervisor. Starting from this day, you will no longer be assigned here. You will be transferred to the main branch, not as a supervisor, but as a crew. If you won't like your new job, feel free to leave my business. Okay po sir, I understand. Paghingi niya ng tawad kay Theodore. Pagkatapos ay humarap siya kay Corinne. Pasensya na Corinne. Naawa si Corinne sa kinahahantungan ni Ellen, pero kailangan niya din namang harapin ang mga mangyayari kapalit sa kanyang ginawa. Mabuti naman at iyon lang ang ginawa ni Theodore dito, dahil kung iba pa ay tinanggal niya na nang walang pagkaalinlangan. Napansin ni kasi ni Theodore ang naging reaksyon ni Corinne nang pagalitan niya sa harapan nilang dalawa, si Ellen. Ayaw niyang mas lumungkot ito, kahit pa man siya ang pinag-iinitan nito. Nginitian lang ito ni Corinne dahil hindi niya din alam ang sasabihin niya kay Ellen. You can excuse yourself now, Ellen. I need to talk to her privately. Dumako naman ang tingin ni Theodore kay Corinne na ngayon ay nagtatanong ang mga mata kay Theo. Nagkatinginan sila. Si Corinne ay nagsalubong ang kilay. Si Theo naman ay parang galit. Walang nagawa si Ellen kung hindi ang umalis sa harapan nila at lumabas ng cafe at pumara ng taxi para umuwi sa kanyang bahay. Bakit mo ako gustong makausap, sir? Mahinang tanong ni Corinne kay Theodore pagkatapos umalis ni Ellen. Naisip niya tuloy na may naging matindi siyang kasalanan dito. Pero kahit sa ang sulok ng utak niya ungkatin, wala siyang maalala na naging pagkakamali niya. Iba na ang dating sa kanya ng sinabi ni Theodore, pero ayaw niyang bigyan ito ng ibang kahulugan. Hindi na siya bata para sa mga bagay na ito, ngunit ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda. Mag-uusap tayo sa loob ng sasakyan ko. Di ba sabi ko, I want to talk to you privately? Maraming tao rito, maraming customer, ayoko nang istorbo. Aniya pa na mas ikinagulo ng utak ni Corinne. Hindi nagsinungaling si Theodore nang sabihin niya na maraming tao dahil parami ng parami ang pumasok sa cafe. Gusto niya lang talagang makausap ng matino ang dalaga at ipaliwanag ang pakay niya dahil alam niya at nakikita niya mismo sa kanyang sarili na naguguluhan si Corinne sa kanyang mga sinasabi. I don't think it's appropriate for a staff to talk to her boss inside the boss's car, sir. Naguguluhan talaga si Corinne. Pumakawala si Theodore ng buntong hininga bago sinagot ang tanong ni Corinne. Cut that boss thingy, Corinne. Madiin nitong suway sa babae. Pumikit si Corinne dahil mas sumakit ang ulo niya sa naging tugon ni Theo. Kanina pa masama ang pakiramdam niya at dahil sa sinabi ni Theo
ay mas sumakit ang ulo niya. Wala siyang gana para intindihin ito. Sir, una sa lahat, I would like to apologize for my behavior last time. I hope you consider it since I was on my first day of duty when it happened. I really appreciate your concern towards your employees, especially to me. Hindi po lahat ng amo ay katulad ninyo, na iniisip ang empleyado niya. Siguro po ay kabastusan ito pero gusto ko na po sanang magpahinga kung maaari. Mahabang pahayag ni Corinne. Walang nagawa si Theodore kung hindi ang pumayag dahil halatang halata din sa mukha ng dalaga ang pagod. Kahit nga ang boses nito ay halatang pagod at may karamdaman. Tinignan ni Corinne muli si Theodore na dahilan ng kanilang pagtititigan. Umiwas naman agad si Corinne. I'll get going, sir. Have a great day. Paalam ng dalaga kay Theodore bago tumalikod at naglakad papalabas. Hindi pa ito nakalayo nang tawagin siya ni Theo kaya napalingon siya. Corinne! Kaagad na napaharap si Corinne kay Theodore. What is it, sir? Casual na tanong ng dalaga. Hindi sumagot si Theodore. Pinagmasdan niya lamang ang mukha ng dalaga. Ilang saglit pa ang lumipas ay napagtanto niya na naghihintay si Corinne. Ayaw umalis ni Corinne dahil ayaw niyang magmukhang walang respeto kay Theo. Pero parang hindi naintindihan ng boss niya na kailangan na niyang magpahinga. Mukhang guni-guni ko lang yon. Mahinang sambit niya sa sarili. Sigurado siyang hindi ito narinig ni Theodore. Mauna na ako, sir. Aniya pa at sa pangalawang pagkakataon ay tumalikod na siya. Hindi pa siya nakagawa ng hakbang nang muling nagsalita si Theodore. You want to be forgiven for what you did last time, right? Makahulugang tanong ni Theodore. I won't forgive you unless... Pinutol ni Corinne ang sasabihin pa dapat ni Theo. Unless what, sir? Naiinis siyang tanong. Unless you're going to be my girl again, Corinne. Seryosong saad ni Theo habang nakatingin sa mapupungay na mga mata ni Corinne. Alam ni Theodore na naguguluhan si Corinne sa kanya, pero ayaw niya itong pakawalan. Ayaw niya na itong mapunta sa iba. You must be kidding, sir. Natatawang saad ni Corinne. Nahihilo man ay nagawa pa ring maging matapang sa harap ng lalaki. Baka lasing na naman kayo. Sige, mauuna na po ako. Kung ayaw niya sa behavior ko, pwedeng-pwede mo akong tanggalin sa trabaho. I still love my life and I badly need rest. Tuluyan nang umalis si Corinne sa cafe ni Theo. Pinagmasdan ni Theodore ang palabas na katawan ni Corinne. Nang makalabas si Corinne sa cafe, ay agad din siyang namaalam na babalik na sa kanyang opisina. Pero ang totoo ay sinundan niya ng palihim si Corinne. Binantayan niya ito hanggang sa nakasakay ito sa taxi. Kinuhanan niya pa nga ng litrato, ang plate number ng taxi na sinasakyan ni Corinne. Alam ni Theo sa sarili niya na mali ang ginawa niya, na dapat hindi niya binigla si Corinne. Pero kahit ganun pa man, gusto niyang masiguro na masarap at magiging busog ito. Kaya siya nag-order ng pagkain at ipinadala niya ito sa address ng bahay nila Corinne na may kasama pang maliit na sulat. Mahimbing na natutulog si Corinne nang pumasok ang mama niya sa kanyang kwarto. Napailing ang ina nang malaman na mainit ang katawan ng dalaga. Hinayaan niya muna itong magpahinga. Hindi niya ginising si Corinne kahit gusto niya itong tanungin kung may alam ba siya kung sino ang nagpadala ng maraming pagkain sa kanila. Sa pagkakaalam ng mama ni Corinne ay wala itong maniligaw, kaya imposibleng may magpadala ng pagkain sa kanila. Nagdadalawang isip pa ito kung tatanggapin niya ang mga pagkain o hindi, pero sa huli, nakinig siya sa sinabi ng utak niya na tanggapin ng mga ito. Kawawa rin ang rider dahil inutusan ito ni Theodore na huwag umalis hanggat hindi tinatanggap ni Corinne ang mga pagkain. May manliligaw na yata ang anak ko, pero hindi niya sinasabi sa akin, sa amin. Paano si Oli? Nagtataka na tanong nito. Mahal niya ang anak niya, pero kung may manliligaw na ito na hindi ipinaalam sa kanila, ay nag-alala siya para kay Oyo. Sa kabilang dako naman ay nakabusangot ang mukha ni Theo habang paikot-ikot sa kanyang swivel chair. Kanina pa ito malalim ang iniisip. Gustong-gusto niyang alagaan si Corinne dahil nagkasakit ito pero nag-aalangan siya dahil hindi pa siya kilala ni Corinne. Kilala siya nito
bilang Theodore na may-ari ng cafe kung saan ang dalaga nagtatrabaho. Pero hindi siya nito kilala bilang siya, ang tunay niyang pagkatao. Stop it, Theo! Nahihilo na ako sa kakatingin sa'yo. Reklamo ng kanyang matalik na kaibigan na si Abram. Nang nakarating si Theo kanina sa opisina, agad niyang tinawagan ang kaibigan na pumunta sa kanya. Ang kaibigan niya naman ay masunurin, kaya iniwan ang trabaho sa kabilang kumpanya at pinuntahan si Theodore. Lingid sa kaalaman ni Abram na pinapapunta lamang siya ni Theodore para panoorin siyang maging tulala. Hinintay muna ni Theo na makalayo ang taxi na sinasakyan ni Corinne bago siya nagpasya na umuwi na ng opisina. Tinawagan ito ni Theo kaagad nang makarating siya. I don't know what to do next, dude. Pahayag ni Theo sa kaibigan. Just tell her the truth. Agad na sagot ni Abram. Tumigil sa kakaikot si Theo at binigyan ng makahulugang tingin si Abram. Why are you looking at me like that? Don't tell me I'm wrong. Kung hindi mo pa sasabihin sa kanya ang totoo, baka magsisi ka kapag sa iba niya ito nalaman, Theo. You're a great man, kaya naintindihan kita. I don't want you to complicate things kung pwede namang itama pa. You have found her anyways. Now pursue her. Paliwanag ng kaibigan. Alam ni Abram kung anong ginawa ni Theo para lang mahanap si Corinne. Nang mahanap niya ito, ay sinamantala niya ang mga nangyayari para makita ito. Gustong-gusto niyang tulungan ng dalaga. Gustong-gusto niyang magpakilala kung sino talaga siya. Pero may mga bagay na pumipigil pa sa kanya. Tama ka. Dapat hindi ako nag-aaksaya ng panahon. Pero hintayin ko munang gumaling si Corinne. I'll tell her the truth by myself. I hope she will understand me. Kwento pa nito sa kaibigan. Sana kasi hindi mo siya sinabihan ng ganun. Sinisi ng kaibigan at inirapan si Theo na nakasandal na ngayon sa kanyang swivel chair. Dumating na ang gabi at sa wakas ay nagising na si Corinne. Nakiusap si Corinne sa bagong supervisor na si Claire na hindi muna siya papasok sa trabaho hanggat hindi siya tuluyang gumagaling. Absent din siya sa eskwelahan dahil hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang na pumasok muna. Sa mga araw na nagdaan, 5 beses na sa isang araw na may nagpapadala ng pagkain sa bahay nila. Sayang naman kung itapon nila, lalo pa na may sulat na nakalagay sa bawat pagkain na dinadala doon. Hindi nga lang nila kilala si TA. Iyon ang pangalan na nakalagay sa mga maliliit na papel na may sulat para kay Corinne. May 1 beses pa nga na tinanong ng ama ni Corinne, pero kahit si Corinne ay hindi alam kung sino si TA. Kaya naman, nagpaliwanag siya sa kanyang papa at sinabing hindi niya naman kilala ang taong tinutukoy ng ama. Magaling na si Corinne. Nagawa niya ng pumasok sa eskwelahan at akala niya ay wala na siyang mababalikan pang trabaho dahil sa sinabi niya sa amo nila, pero tumawag si Claire para sabihin na pwede na siyang pumasok ulit kung gusto niya dahil nangangailangan sila ng crew. Praktikal na kailangan din ni Corinne ng pera. Kaya sinabi niya kay Claire na papasok na siya pagka-umaga. Inamin ni Corinne sa sarili na kakaiba ang taglay na kagwapuhan ni Theodore. Kung katawan ng pagbabasihan ay may pinaglalaban ito. Kung sa itsura naman ay sigurado namang guwapo ang amo niya. Kaya nga lang, hindi niya ito lubos na maintindihan. Ang mga sinabi at ikinilos niya ay kakaiba. Gusto niyang makilala ang lalaki. Ngunit nahihiwagaan siya dito at gusto niyang malaman ang mga dahilan sa likod ng mga sinabi niya. Siguro kung magkikita pa sila ay tatanungin niya na lamang si Theo para makatulog na siya ng mahimbing sa gabi at hindi nag-iisip ng kung ano-ano. Pauwi na si Corinne sa bahay nila. Nang lumabas siya sa taxi ay nagulat siya nang may kotse na nakaparada sa labas ng kanilang bahay. Kunot ang noo niya habang naglalakad papasok ng kanilang maliit na tahanan. At nang tuluyan na siyang nakapasok, "What are you doing here?" tanong ni Corinne kay Theodore. Hindi inakala ni Corinne na iyon ang sasalubong sa kanya pagdating ng bahay. Binigyan siya ng ngiti ni Theodore. Pagkatapos ay tumayo ito at inabot kay Corinne ang mababangong bulaklak na siya mismo ang pumitas galing sa kanyang hardin. Nag-alangan pang tanggapin ni Corinne ang bulaklak, pero
ayaw niyang maging bastos sa harapan ng kanyang mga magulang, kaya tinanggap niya ito. Salamat, aniya kay Theodore. Pagkatapos tanggapin ang mga bulaklak, ay nilapitan niya ang kanyang mga magulang at isa-isang kinuha ang mga kamay nito at nagmano. Mabuti na lang at umuwi ka agad, anak. Masayang saad ng ama ni Corinne. Oo naman po pa. Kailangan ko nang magpahinga dahil babalik na ako sa trabaho bukas. Balita niya sa ama. Sumilay agad ang magandang ngiti sa kanyang ama nang marinig ang sinabi ni Corinne dito. Hindi mo naman kailangan na magtrabaho pa, anak. Tingnan mo, nagkakasakit ka na dahil nag-aaral ka at nagtatrabaho ka. Malungkot na sabi ng ina. Natuwa sila nang binalita ni Corinne ang tungkol sa part-time job niya. Pero nag-aalala ang mga ito kay Corinne. Nag-aalala sila sa kanyang kalusugan, lalo pa at masakitin ito. Pero si Corinne, bilang Corinne, alam nilang hindi nila ito mapipigilan sa gusto niya. At hindi nga nagtagal ay nagkasakit ito. Ma, sinabi ko na sa inyo ang dahilan, di ba? Hayaan niyo na ako. Nakapagpahinga naman na po ako. Pangakong iingatan ko na sarili ko para hindi na kayo mag-alala. Sabi niya sa magulang. Muntik na niyang makalimutan na meron pala silang bisita. Napalingon siya nang napatikhim si Theo nang hindi niya naman sinasadya. Makahulugan siyang tumingin ulit sa mga magulang. Nagtatanong ang mga mata niya sa mga ito. Kung bakit at paano napunta sa bahay nila si Theo. Paano mo nalaman ang address ko, sir? Mahinang tanong ni Corinne kay Theo. Nang narinig ang tanong ng dalaga, ay sumilay ang munting ngiti sa utak ni Theodore. Alam niya kasing magtatanong si Corinne ng tungkol dito. From your resume, you put your address there, remember? Paalala ni Theo. Napaisip naman si Corinne. Muntik na niyang kutusan ang sarili niya. Bakit hindi siya nag-isip agad bago magtanong? Sabi pa niya sa sarili niya na nakakahiya na siya mismo ang nagsulat pero hindi niya matandaan. Okay, tanging sabi ni Corinne. Kahit kinakabahan si Theodore, ay sinabi niya pa rin ang pakay niya kay Corinne mismo. Gusto niya itong yayain na makipag-date sa kanya. Maganda rin ang naisip ni Theo na magpaalam muna sa mga magulang ni Corinne. Dahil kilala naman nila si Theodore, ay agad silang pumayag dahil alam nila na magiging ligtas ang kanilang dalaga sa kamay ni Theodore. Nang sabihin ni Theodore ang pakay niya, ay hindi na nagdalawang isip si Corinne na sumagot ng oo. Hindi niya maintindihan ang sarili niya at parang may sariling isip ang kanyang labi dahil sumasagot ito nang sa kanya lang. Medyo natagalan si Corinne sa pamimili niya ng damit na kanyang susuotin sa date nila ng boss niya. Hindi niya rin maintindihan na sarili kung bakit gustong-gusto nitong magmukhang maganda at presentable sa harap ni Theodore. Hindi naman din bulag si Corinne para hindi mapansin ang kagwapuhang taglay ng boss niya. Sa katunayan, hindi niya pa maamin sa kanyang sarili na nagkakagusto na rin siya sa boss niya. Paminsan-minsan siyang tinatanong ni Theodore nang nasa biyahe na sila papunta sa kanilang dinner date. May mga katanungan na personal pero nagawa pa rin ni Corinne na sumagot dito. Ilang minuto lang silang magkasama pero gumaan na ang loob ni Corinne sa binata. Ibang-iba ito sa kanyang iniisip at napagtanto niyang hihingi siya ng tawad sa naging ugali niya noong nakaraan. Nanlaki ang mata ni Corinne nang huminto sila sa entrance ng mamahaling restaurant na nakikita niya lamang sa mga pictures sa social media, sa mga dyaryo at sa balita. Manghang-mangha siya dito. Entrance pa lang ay sumisigaw na ng yaman at sigurado siya na hindi basta-basta ang mga tao na pumasok sa loob. Hindi man siya nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa ganito noon, hindi naman kulang ang kaalaman niya tungkol dito. Bumalik siya sa realidad nang pagbuksan siya ng pinto ni Theodore. Matamis pa sa honey ang ngiti na sumilay sa labi ng binata. Inilahad ni Theo ang kamay niya sa harapan ni Corinne. Tinignan muna ito ni Corinne ng ilang sandali bago niya ito tinanggap. Inalalayan naman siya ni Theo palabas ng kotse kahit hindi siya nahirapan dito. Napangiti rin si Corinne nang mapagtanto na tamang-tama lang din ang damit na isinuot niya.
isang body-hugging, sleeveless maroon dress na may slit. Nagtatalo pa man din ang magkabilang utak niya kanina habang nagpapasya siya ng susuotin sa kanyang kwarto. Nang tumapak na ang kanilang mga paa sa entrance ng restaurant, napatigil sa paglalakad si Corinne. Kaya tumigil din si Theo at nag-alalang tumingin sa dalaga. What's wrong, honey? Usisa niya. Natigilan si Corinne sa tawag sa kanya ni Theodore. Umakto itong normal dahil ayaw niya na ma-disappoint si Theo. It's my first time here, so I'm a bit nervous. Pahayag ni Corinne na nakatingin sa nag-aalaga ng mga mata ni Theo. Ito ang kauna-unahang beses na nakapasok siya sa ganito karangyang restaurant at dahil pa iyon kay Theo. Hindi tuloy mawala ang mga katanungan sa isip ni Corinne kung bakit ganito si Theo, kung bakit siya pinag-aaksayahan ng panahon na sigurado naman siyang may mahalaga pa itong trabaho sa opisina nila. Relax lang. You'll be used to this anyway. Makahulugang sinabi ni Theo. Pansin nitong kanina pa hindi komportable si Corinne, kahit nang umiti-ngiti ito at inaaliw ang sarili. Tumango na lamang si Corinne at hindi na tinanong muli si Theo kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Nakaakbay si Theo sa balikat ni Corinne habang sabay silang naglalakad papasok ng restaurant. Parang magkasintahan ang dating ng dalawa. Kaya naman, halos lahat ng mesang nadaraanan nila ay nakatingin sa mga ito. Sino nga ba ang hindi? Nagsama lang naman ang maganda at gwapong nilalang. Bagay na bagay sila sa isa't isa. Todo alalay si Theodore kay Corinne mula nang nakaupo sila sa pinareserve na mesa ni Theodore. Dahil gusto niyang walang istorbo sa kanilang dalawa, pinili niya doon sa third floor kung saan sila lamang ang naroon. Masaya silang kumakain at paminsan-minsan ding nag-uusap. Habang sumusubo si Corinne ay hindi napigilan ni Theodore na pagmasdan ang mukha ng dalagang kaharap niya. Sabi niya sa sarili niya na hindi nakakasawang tingnan ang ganda nito. Kahit ilang araw niya pa itong titigan. Maamong muka, manipis na kilay, pero bagay na bagay sa kanya. Kulay abo ng mga mata, mataas na pilik mata. Ang ilong naman nito ay parang inukit ng sakto para lang sa kanya. Labi niya namang kay ganda ng hugis at kay sarap halikan. Mas lalong nahulog ang loob niya sa dalaga. Nang matapos silang kumain ay nagsalita si Corinne. Thank you so much for bringing me here. I am now indebted to you. Aniya pa sa lalaki. Tumawa ng bahagya si Theo dahil sa narinig mula kay Corinne. Hindi niya inasahan na gano'n ang iisipin ni Corinne dahil siya naman ang may gusto nito. At hindi niya naisip na pagbayarin si Corinne. Kaya niyang gawin ang lahat para sa dalaga. Para saan pa ang pera niya kung hindi naman siya masaya? Kapag hindi niya mapapasaya ang dalaga. Kaya ngayon, handa na siyang magpakilala rito. Corinne. Malambing na tawag niya sa dalaga. Agad namang nag-angat ng tingin si Corinne kay Theodore. Naghihintay sa susunod na sasabihin ni Theodore. Pero natagalan ito dahil kinakabahan si Theo. Ano yun? May sasabihin ka ba? Sunod-sunod na tanong niya sa binata. Naramdaman niya na may mahalaga itong sasabihin at halata rin ang kaba na nararamdaman ni Theo kay Corinne. Nararamdaman niya ito na para bang konektado sila sa isa't isa. I've been thinking about this for a while now. And I think this is the right time to tell this to you. And even if it's not, I'm still telling you everything. I cannot hold myself any longer, knowing that I've been keeping this ever since that I have found you. Panimula niya. Hindi alam ni Corinne kung ano ang mararamdaman niya sa sinabi ni Theo. Pero gusto niya itong pakinggan. May kung anong boses mula sa kanyang utak na nagsasabi na dapat niyang pakinggan si Theo at maniwala dito. Go on. I'll listen. I'm willing to, Theodore. Sabi niya rito. Gumaan ang pakiramdam ni Theodore at nabawasan ang kaba na nararamdaman niya. I'm sorry that it took time to find you again. Medyo natagalan siya. Ang mahalaga nakita ko rin. Sinabi niya ito na nakatingin sa mata ng dalaga habang hinawakan ang malambot na kamay nito. We didn't break up, right? I mean,
There's no proper breakup that happened between us. Ako pa rin naman, di ba? Kahit hindi na ako Corinne, I am willing to earn your trust again and make you fall in love with me for a second time. And if this happens, I will pledge to the stars to put a smile in your heart, no matter what it takes. I'm really sorry. Sana hinanap kita ng mas maaga. At sana hindi ako umalis noon para makasama kita. When I was in the States, I kept thinking of you for every second and every minute of my life. I encouraged myself that I should do things for you, Corinne. Dahil kapag nagawa ko na iyon, pwede na kitang makasama. Pwede na kitang ipagtanggol sa kahit na sino na mananakit sa'yo. I'm sorry for breaking your heart that day. Alam kong nasaktan kita. Pero mas triple ang sakit noon sa akin. Kasi the only thing I could do to keep you is to stay away from you. Though you made me promise to myself, I have promised to myself too. It is to come back again and win you no matter how risky it is. I'm very sorry, Corinne. Mahaba at madamdaming pahayag ni Theo. Nanubig ang mata ni Corinne hanggang sa nagsilabasan na ang mga luha sa kanyang mga mata. Kahit hindi ni Theodore sabihin ang totoo niyang pangalan, kilala siya ng puso ni Corinne. Hindi na napigilan ng dalaga ang kanyang sarili, kaya napahagulgol ito. Tumayo si Theo at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Hinagkan ang buhok nito at paulit-ulit humihingi ng tawad sa dalaga. You could have told me sooner, Ollie. Sambit ni Corinne habang pilit na pinunasan ang mga luha sa kanyang namumulang pisngi. I know, baby. I'm sorry. Pahingi na naman ng binata ng kapatawaran. Sising-sisi ito sa nangyari. Hindi siya sinagot ni Corinne. Bagkus, ginantihan siya ng mahigpit na yakap. Hinimas-himas ni Theo ang likod ng dalaga para patahanin ito sa pag-iyak. Sobrang kasiyahan ang naramdaman ni Theo. Dahil ramdam niya, hindi galit ang dalaga. At kahit galit man ito, masaya pa rin siya. Dahil sa wakas, ay nasabi na niya ang dapat niyang sabihin. Why do you keep on apologizing? Wala ka namang kasalanan, Ollie. Nang umalis ka, nang sinabi mo nga alis ka at iiwan mo na ako, I made you promise not to find me anymore kapag ginawa mo yun. Dahil gusto ko rin na may marating ka sa buhay, na matupad mo ang mga pangarap mo. Masakit naman talaga sa atin pareho ang nangyari. Pero ang mahalaga, nandito ka na. Hindi mo naman ako iiwan ulit, diba? Diba, Ollie? Sabi sa kanya ng dalaga nang tumahan ito sa pag-iyak. Natawa siya nang makitang namumula na ang mata ni Theo dahil naiiyak na rin ito. Hindi ko maipapangako na hindi kita iiwan. Pero gagawin ko ang lahat. Manatili lang sa tabi mo at mapasaya ka lang. Malambing na wika ni Theodore. Pinaharap niya si Corinne sa kanya at hinaplos ang maamon nitong muka. Hinayaan lang siya ni Corinne. I won't argue anymore. Knowing you, alam ko namang mahal mo pa ako. Biro ni Corinne sa binata. Oo naman, ikaw pa rin. Tanging ikaw, Corinne. Puno ng pagmamahal na sabi niya sa dalaga. Wow, ay ni. Nakangiting pagtatapat ni Corinne kay Theo. Nilapat ni Theodore Oliver ang labi niya sa noo ni Corinne bago nagbitaw ng matamis na pag-amin. You're not Chinese, but I love you. I love you too, Corinne. Let's start this new page of our life with so much love. Masayang saad ni Theo sa magandang nilalang sa harap niya na nakangiti sa kanya habang dahan-dahang tumatango na nagpapahayag ng kanyang buong pusong pagpayag sa alok ng Theodore. Sino nga ba ang tatanggi sa pagmamahal ng isang bilyonaryo na may-ari ng isang sikat na kafe? Pagkatapos ng emosyonal na aminan, sinabi lahat-lahat ni Theodore kung paano niya natagpuan si Corinne at kung ano ang ginawa niya para mapalapit lamang sa dalaga. Nang bumalik si Theodore Oliver sa Pilipinas, ang una niyang ginawa ay hanapin si Corinne. Bigo itong mahanap sa dati nilang tinitirhan, kaya naman kung sino-sinong magagaling na tao ang binayaran niya para halughugin ang buong Pilipinas. Matagpuan lang ang babaeng tangi niyang mahal. Nang natagpuan niya na ito, gumawa naman siya ng paraan para mapalapit sa dalaga.
paraan para makita si Corinne. Noong panahon na may nakita si Corinne na nakapaskil sa poste na karatula, sinadya iyong ipalagay ni Theo sa kanyang tauhan. Nagtagumpay naman siya dahil pumunta agad si Corinne kinaumagahan sa kanyang cafe para mag-apply. Ang totoo niyan, kasabot niya ang manager, si Claire at lahat ng staff, pati rin ang supervisor na si Ellen. Pinagsabihan rin niya ang mga ito na maging mabait sa babae dahil hindi basta-bastang babae ang mahal niya. Kilala niya ito na lumalaban kapag minamaliit na. Kaya lang, dahil sa inggit ng supervisor ay hindi niya nasunod ang kanyang trabaho. Inabuso niya ito at naging malupit kay Corinne na walang ginawa kundi ang magsumikap. Mabuti na lang at maganda ang loob ni Theo, kaya imbes na tanggalin, nilipat sa kabilang branch ng cafe na pag-aari niya. Walang mapaglalagyan ng saya nilang dalawa dahil sa wakas ay natagpuan na nilang muli ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, hindi na nila sasayangin ang panahon at magsisimula sila ng panibagong pahina sa buhay, kasama ang isa't isa. Bakit pa pipigilan ang sarili? Kung alam niyo naman mismo sa mga sarili ninyo na mahal niyo ang tao. Minsan mang nagkawalay, gumawa ang tadhana ng paraan upang pagtagpuin ang dalawang taong nagmamahalan. Dalawang taong nagmamahalan pero iisa lang ang hangarin. Iyon ay ang mahalin ang isa't isa. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. And before we go, shout out to Marina Verside ng Negros Occidental, Bernie Mamak from Mandaue City, Cebu, Jocelyn Galivo Molo from Rosario, Cavite, Regeline Dormido of Cabuyao, Laguna. Hello din kay Abigail Torino from Davao City, Aldran Solmeron from Davao del Norte, Angie Puno from Dubai, UAE, Rodeline Mangharal from Saudi Arabia, Juana Caballero from San Jose, Batangas, at kay Nanita Nolasco from Santo Domingo, Ilocos Sur. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!